Magandang gabi, magandang hapon mga kababayan. Kaya pala sobra sa nerbiyos si Senador Bato de la Rosa. Lumabas po yung balita sa Inquirer.net. Nandun nakalagay ICC redacts Duterte's 9 co-perpetrators. At kadugtong nito, Bato de la Rosa possibly included. Iyan na nakalagay mga kababayan. Kaya pala sobra po sa pagkatakot, naghi-hysterical itong si Senador Bato de la Rosa nung siya po ay nag-attend sa rally sa Liwasang Bonifacio, mga kababayan. Kung napanood po nyo yun, talagang it's very obvious na siya po'y takot na takot, stress. Nag-hysterical po si Bato de la Rosa. Nagwawala mga kababayan. Interpol, sabi niya. Interpol, ball. Nako, censored po tayo kaya wag na nating ituloy yun. So yan, galit na galit, nagwawala. Sigurado mga kababayan na aburido, takot na takot itong si Bato de la Rosa mga kababayan. Dahil posibleng isa siya sa 9 co-perpetrators ni Rodrigo Duterte sa kanyang kaso sa ICC mga kababayan. Kaya ito ang kanyang kinatakot at kinagalit sa kanyang talumpati sa Liwasang Bonifacio mga kababayan. Sobra. So, sino naman hindi matatakot dyan? Nakuha na ang prime suspect mga kababayan. Ang mastermind. Ngayon, isusunod naman ang mga co-perpetrators. Yung kanyang mga kasamahan ni Duterte. At sigurado po yan, dahil siya po ang kanang kamay ni former President Digong tong si Bato de la Rosa. Siya po ang Chief PNP, mga kababayan. So, delikado po, mga kababayan. Kaya pala, ganun na lang ang kanyang reaksyon. Galit na galit sa Pangulong Marcos, mga kababayan. Alam niyo mga kababayan, marami po sa mga DDS ang hindi rin nag-iisip. Ginagawa lang ng Marcos admin ang kanilang trabaho. Ang kaso na ito ay matagal na. Hindi naman nagsimula sa panahon ni PBBM. Ito ay nagsimula noong 2017 pa mga kababayan. Panahon ni President Rodrigo Roa Duterte mga kababayan. Unang nagsampa, I think, si Jude Sabio. Tapos binawi mga kababayan. At ang sumunod ay sina Trillanes na. Ang matapang na sina Senator Trillanes at Gary Alejano, mga kababayan. Sila po yung walang takot. Alam niyo po, napakalaki din po ang role ng dalawang ito, si Trillanes at si Gary Alejano, mga kababayan. Ang kinalaban nila yung incumbent president. At hindi po sila natakot. Naku, mahirap po itong ginawa nila. Dahil kung ordinaryong tao ka lang, naku, pwede kang ibaon sa hukay ng, dating administrasyon. Pero hindi po natakot. Hindi nagpatinag tong dalawang ito. Si Sonny Trillanes at si Gary Alejano, mga kababayan. Actually, yung grupo po nilang Magdalo, sumalakas po ang loob nila. Binangga po nila ang pader. At hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang mga Magdalo. Ang mga miyembro ng Magdalo. And they are proud, mga kababayan,
na ang kanilang ipinaglaban ay may bunga na ngayon. At nasa ICC ang kanilang pinailan ng kaso o kinasuhan, mga kababayan. So yan, hindi lang sigurado yan na hindi lang si Digong Duterte ang mananagot dito. Siya lang yung pinakauna. Siya yung utak, siya yung mastermind. Sigurado, merong co-perpetrators. At ang ginawa nga po ng ICC ay tinakpan pa po muna nila para hindi pa po, para meron namang tawag nito, excitement, mga kababayan. Tinakpan po nila yung Siyam. Meron pa pong Siyam na ilalabas na arrest warrants ang ICC. Para kanino po kaya ang mga ito? Sigurado po yan. Hindi po tayo magmimintis dito. Sigurado po, Bato de la Rosa, andyan yung pangalan na yan. Sino pa kayang posible? Baka sila Albayalde. Yung mga naging mga hepe. Mga naging hepe po ni President Duterte, former president. Sila Danao. Albayalde. Nako, pati delikado po ito. Mukhang masasangkot po dito ang anak ng ating dating Pangulo, ang ating incumbent Vice President, mga kababayan. Mukhang damay po siya dito. Dahil I remember, yung pong pag-interview kay Las Cañas noon, siya po yung banggit sa pangalan ni VP Sara Duterte na siya po ang nagsimula ng tukhang sa sarili niyang syudad sa Davao City. Yan. At ginamit nga po nila itong tukhang na to. Naging lumawak. Naging, kumbaga, national level. Inadapt po nila ito galing sa Davao City. Ginamit sa buong Pilipinas. At ang dami pong pinaslang, mga kaawa-awang mga kababayan. Pinaslang. Walang kalaban-laban po. Hindi po nabigyan ng due process. Na ngayon, yan po ang sinasabi nilang hinihingi ni dating Pangulo na bigyan siya ng due process sa kanyang pagkaka-aresto. You know what? I think malinaw naman na sumunod sa batas ang gobyerno sa pagpapatupad po nila or sa pag-aresto sa dating Pangulo. Mabuti nga si former President Digong. Maganda ang kanyang pagkaka-aresto. Andyan si General Torre. Pero yung mga victims na kaawa-awang pinatay na hindi binigyan ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanilang sarili, wala. Ganun na lang. Kaya huwag kayong sa mga DDS. Huwag niyong baliktarin ang istorya dahil kayo mismo nung panahon ni Pangulong Digong Duterte, pumapalakpak kayo every time na may namamatay. Swerte nyo dahil hindi nyo kapamilya ang mga biktima. Napakarami pong apektado, namatayan dahil po sa peking giyera kontra droga. Mga kababayan, ito pang isipin natin. Kung talagang seryoso at walang pinipili ang nakarang administrasyon, kung talagang kontra nga sila sa droga, bakit merong mga Peter Lim, mga Michael Yang na nakalusot? Yung mga kasamahan, mga kaibigan ng mga Duterte family, mga kaibigan ni dating Pangulong Digong nakalusot. Wala man lang natigok sa kanila or nahuli or pinakulong. Wala. Anong ibig sabihin nito? Parang selective, mga kababayan, hindi po tayo naniniwala na ito nga ay isang tunay na giyera kontra droga. Yung pong mga maliliit, yung pong nakapaapaa, sila po ang nadali dito. Bakit yung mga
lords, yung mga hari ng pinagbabawal na gamot, bakit walang nahuli sa kanila? Mukhang pinatakas, mga kababayan. Wala po sa kanila ang natigok. Wala sa kanila ang nahuli at wala sa kanila ang nabulok sa bilangguan. Wala. Kaya masasabi po nating peke. Dahil mga kaibigan niya, mga kadikit niya, walang nakulong. And even that Michael Yang, ginawa pa niyang advisor, mga kababayan. Isang Chinese national. Ito ay katawa-tawa. Mga kababayan, dapat naman sana mag-isip tayo ng mabuti at dapat tumindig tayo sa tama. Huwag nating ipagtanggol ang mali. Ang EJK ay illegal. Ito ay hindi tama. Walang due process na ibinigay sa mga biktima. Wala. At ngayon, kayo nagsisisigaw, humihingi ng due process. Kalokohan yan. Isang malaking kalokohan. Kaya, sa pagkakahuli ni dating Pangulong Digong, malabo na po yan para sa akin. Isang mabigat na kasalanan. Patong-patong na kaso ang kanyang kinahaharap. Para po sa akin, malabo kahit bigyan mo pa siya ng pinakamagaling na lawyers. Ibigay mo pa ang pinaka-bright na abogado sa balat ng lupa. Kung ang ebidensya ay andyan naman, napakasolidong mga ebidensya laban sa kanya, hindi niya yan matatakasan, hindi niya yan malulusutan. Malamang, kung sa Pilipinas ginawang trial, maaring malulusutan niya. Dahil alam niyo naman po natin, ang justice system sa Pilipinas ay hindi po patas kuminsan. Maaring bayaran, maaring takutin, lahat-lahat na yan. So kung sa Pilipinas ginawa ang trial, maaring malulusutan po niya yan. Pero since ang trial ay mangyayari sa isang foreign land at sa kulturang puti, mga kababayan, alam niyo ang mga puti, lagi itong sinasabi na ang mga Caucasians, ayaw na ayaw po nila ang pag-abuso or human rights violations, mga kababayan. Ayaw na ayaw po nila yan. Kaya sa dami ng napatay sa pag-aabuso sa mga walang kalaban-laban na mga tao pinagpapatay, I don't think na lulusot at makakauwi pa ng Davao ang dating Pangulo. Yan po ang aking opinyon, mga kababayan. So balik po tayo sa topic bago po natin tapusin. Nako, delikado. Marami po, siyam na co-perpetrators ang hindi pa po pinangalanan. Pero sigurado, lalabas at lalabas ang kanilang warrants of arrest, mga kababayan. So, popcorn pa more, hintayin po natin kung sino po ang mga ito. Very exciting, mga kababayan. Anyway, marami pong salamat sa inyong panunood. Please pray for the Philippines. Magulo po ang ating bayan, pero tumindig po tayo sa tama. Huwag po tayong tumindig sa mali. Yan po ang mahalaga. Kung ikaw ay isang Kristiyano at naniniwala sa turo ng ating Diyos, tumindig tayo sa tama. Alright? Maraming pong salamat.